Alam mo ba kung paano nakalaya ang Pilipinas mula sa pananakop ng Japanese Empire? Balikan natin ang kasaysayan. Noong January 2, 1942, sinakop ng Japan ang Maynila. Bumagsak ang Bataan at Corregidor. Daan-daang libong Pilipino ang pinahirapan at pinatay, pero hindi sumuko ang bayan. Habang okupado ang bansa, nagsimula ang guerrilla warfare. Mga lihim na sundalo at mamamayang lumalaban kahit walang armas. Mga grupo tulad ng Hukbalahap sa Luzon at guerrilla forces sa Visayas at Mindanao ay umatake sa mga Japanese sa likod ng mga bundok. Sa Amerika, lumikas ang pamahalaang Commonwealth ni Manuel Quezon. Si General MacArthur na nagsabing I shall return, bumalik noong October 20, 1944 sa Leyte, kasama ang puwersa ng Amerika. Nagsimula ang Battle of Leyte Gulf, pinakamalaking labanan sa dagat sa buong kasaysayan. Habang sumasagupa ang mga sundalong Amerikano at Pilipino, ang mga gerilya ang tumulong sa pagbawi ng mga lungsod. Noong Pebrero 1945, pinalaya ang Maynila sa madugong labanan. At Agosto 1945, bumagsak ang atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki. Sumuko ang Japan. At sa wakas, malaya na muli ang Pilipinas. Alam mo ba kung paano nasakop ng mga Japanese ang Pilipinas? Tara, baliktanaw tayo sa kasaysayan. December 8, 1941, isang araw lang matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, binomba rin ng mga Japanese ang Pilipinas. Nabigla ang depensa, kahit nasa Pilipinas si General Douglas MacArthur bilang pinuno ng USAFE. Parang kidlat ang pagsalakay ng mga Japanese sa pamumuno ni General Masaharu Homma. Sumugod mula Hilaga, inatake ang Luzon, Visayas at Mindanao. Di nagtagal, January 2, 1942, bumagsak ang Maynila. Dahil sa panganib, pinalikas si Pangulong Manuel L. Quezon papuntang Corregidor, tapos sa Australia. Si MacArthur, pinatakas din ni Roosevelt. Doon niya binitawan ang sikat na linyang I shall return. Nagtagal pa ang labanan sa Bataan at Corregidor, pero Abril at Mayo 1942, tuluyang bumagsak ang depensa at nagsimula ang madugong pananakop ng mga Japanese. Nagtagumpay man ang Japanese sa simula, pero babawi rin ang mga Pilipino. Gusto mo bang malaman kung paano sila lumaban? I-like at i-follow mo na to para sa susunod na kwento ng kasaysayan. Alam mo ba na ang Maynila ang ikalawang pinakanasirang lungsod sa buong mundo noong World War II? Noong 1941, sinakop ng Japanese Empire ang Pilipinas. Ginawang headquarters ang Maynila, habang libu-libong Pilipino ang pinahirapan at pinaslang. Pagdating ng 1945, bumalik si General Douglas MacArthur para sa pangakong I shall return. Kasama ng mga sundalong Pilipino, sinimulan ang pagbawi sa Pilipinas. January 1945, umatake ang mga puwersa ng Amerika patungong Maynila, pero imbes na umatras, nagdesisyon ang mga Japanese na lumaban hanggang kamatayan sa loob mismo ng lungsod. Tinawag itong No Surrender Defense. February 3, 1945, nagsimula ang labanan. Nagkaharap ang Amerikano, Pilipino at Japanese sa kalsada, gusali at simbahan. Ginamit ang mabibigat na bomba, tangke at artillery. House to house ang bakbakan. Nasira ang buong Maynila, Intramuros, Escolta, Malate, pati simbahan ng San Agustin. Pinakamalupit sa lahat, ang tinatawag na Manila Massacre. Mga sibilyan, babae, bata, matatanda, pinugutan, sinunog, binaril ng mga Japanese. Walang pinatawad. Halos 100,000 Pilipino ang namatay. Matapos ang isang buwang kaguluhan, tuluyang natalo ang mga Japanese. Ngunit kapalit nito, nawasak ang kabuuan ng Maynila. Sabi ng mga eksperto, tanging Warsaw, Poland lang ang mas grabe ang pinsala. Pati ang Hiroshima at Nagasaki, na binagsakan ng mga Amerikano ng atomic bomb, ay mas buo pa kumpara sa Maynila. Pero sa kabila ng trahedya, bumangon ang Maynila. Buhay pa rin ang alaala ng mga namatay, at ang Battle of Manila ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan.